Magandang araw mga kabayan. Last shift nga namin ngayon mula sa pasok na panggabi. Bali kaka-out ko nga lang, pero kung mapapansin nyo ay madilim pa rin kahit alas 7 na ng umaga. Narito na nga rin pala ako sa tapat ng aming accommodation. Plano ko nga mamalingki ngayon, kaya inadaan ko lang sana ang bag ko. Pero iba nangyari, sobrang antok ko ay nakaidlip ako. Nagising nga ako ay pasado alas 8. Okay lang naman yun kasi bago pa lang din mag-open ang mga market dito. Pagsilip ko nga sa bintana ay namumuti ang baba. Ang kapal pala ng snow. Nagdadalawang isip tuloy ako kung tutuloy pa ako. Pagkaba ko nga ay grabe. Napakapal ng snow. Pero syempre, alipin tayo ng salapi. Kaya tutuloy pa rin tayo. Ngayon na nga lang ulit ng snow dito ng ganito kalakas, kaya i-enjoy na lang natin to. Kasi pag uwi natin ng Pinas ay wala nang ganito, kaya sigurado mamimiss natin to. Kita nyo naman, saglit pa lang ako sa labas, halos mapuno na ng snow ang hood ng jacket ko. Kunwari din nalamig yan, pero gamunggo na ang bitlog niyan. Buti na nga lang at nakasakay agad ako ng train. Kahit paano, mabawasan ang lamig na ating nararamdaman kasi may heater sa loob ng train dito. Pagbaba ko nga, ay agad naman ako numiretso sa baba kung saan sasakay. Paulit ako ng train. Sa ngayon nga, ay malimit na ako dito sumakay sa magbus. Sa bus kasi napakaraming stop, kaya medyo mabagal. Di tulad dito, ilang stop lang, makakarating ka na agad sa iyong pupuntahan. Pagbaba ko nga, ay saktong alis na rin ang train, kaya di na umabot. Pero ilang saglit lang naman ang pag-antay ko, ay may dumating din agad. Kaya tara, Central Market nga pala, ang diretso ko. Giniling at ulo ng baboy ang bibilhin ko. Siomai at Shanghai at sisig ang lulutuin ko. Buti na nga lang, pagdating ko dito, ay wala nang masyadong snow, kaya yun, nagtuloy-tuloy na ako. Mula nga dito sa babaan, ay maglalakad pa ako ng halos 10 minuto. Yun, fast forward tayo. Nakabili na nga ako ng mga dapat na bibilhin ko. Giniling, ulo ng baboy at gulay. Gagamitin ko, pero ang problema, walang siomai at lumpia wrapper dito. Kaya sasakay din tayo papunta sa isa pang market dito. 5 stop lang naman at ando na tayo. Ano naman at pikit ko, kaya kahit mag-ilang sakay tayo dito, okay lang yan. Bali hinirap ko nga lang pala itong pikit na to sa katrabaho para kahit paano ay makatipid ako. Bibigyan ko na lang siya ng mga niluluto ko para di naman nakakahiya. At yan, fast forward ulit tayo. Andito na nga ako sa isang market na pupuntahan ko. At ang akala ko nga ay wala ng snow dito. Pero nagkamali ako. Napakalakas pala ng snow dito. Pero siyempre, palag-palag na to. Ngayon pa ba tayo atras? Laban! Makapal na ang snow sa accommodation namin. Para yatang doble dito. Medyo malayo nga ang Asian store dito na bibilang ko. At halos maglalakad pa ako ng kulang-kulang 20 minuto. Dito sa gitna ng daan na nagyayelo. Talaga namang katog ang kalamnan sa sobrang lamig. Ay inang! I-enjoy ko na lang ang mga yelo ang pumapatak sa mukha ko. Pagbigye at makalas na tong snow na to. Makapatagal na naman ang kasunod nito. At yan, fast forward ulit tayo. Ito nga at nakapag-video na ako at hindi na ako nakapag-video. Ay sa dive naman ang bit-bit ko. Buti na nga lang at dumating agad ang train na sasakyan ko. Masakit na ang ulo ng probinsyanong maglulukad. Sa sobrang lamig ba naman? Antok na rin talaga ako kasi galing pa nga ako sa panggabi. Napakinto pa nga ako saglit. Dahil may nadaan akong puno ng Christmas tree na puno ng snow. Nagandahan nga lang ako. Kaya parang gusto kong iuwi ito. Ito naman 2 okra. Wala ding magawa.
Pinagtripan pa ang mga yelo. Gumagawa yata ng snow ang mga loko. Sige, tuloy nyo lang yan. Basta nag-i-enjoy kayo. Goods tayo dyan. At yan, fast forward na naman. Natulog na nga ako at pag-isip ko, ito na agad ang hinarap ko. Tiniplan ko na ang pang siomay at Shanghai ko. 3 kilo nga pala ang giniling na binili ko. Medyo marami-rami, kaya panigurado. Puyatan na naman ito. 1 kilong siomay at 2 kilong Shanghai ang gagawin ko. Unahin ko nga itong siomay kasi may mga nagpa-reserve na nito. Yung Shanghai naman, pipreser ko pa. Kaya bukas ko pa ito maibibinta. So paano? Simulan na natin. Finally, natapos din ang siomay na binabalot ko. Magka-alas 10 na nga. Kaya yan, madaliin na natin ito. May kunti pa natira na giniling pang siomay. Pero dahil wala na akong siomay wrapper, kaya isasama ko na lang ito sa isa Shanghai natin. At yan, direct na tayo sa kusina. Sinala ko na agad ang steamer ko. Hiran ko lang ng mantika para paglagay ng siomay natin ay hindi magdikit-dikit. Umabot nga na mahigit 100 ang nagawa ko. Pero alam nyo ba na hindi pa iluto ay sold out na agad ito. So yun, hindi pa luto ang ating siomay pero meron tayong pa-order na 4 agad. Bali kabit ko ang ating steamer. At yun, salo na natin para mamaya makapagawa tayo ng Shanghai. Shanghai naman ang ating gagawin mamaya. Bukas sisig, bibili na akong ulo ng baboy kanina. Java rice with sisig sa itlog. Yun ang ating putahe for tomorrow. So yun guys, first time may bumili sa atin ng siomay ng hilaw pa. 2 order yung kanyang binili. Siya na lang daw mag-i-steam. So okay, mas napadali. Guys, tingnan natin unang salang at ng ahon. Nahiluto na. Diba madali na ito eh. 20. Hindi kasya. Saan naman tayo sa lagayan? Dito na lang ilagay sa maliit. So yun guys, sold out na yung ating siomay, 10 order. Hindi pa siya luto pero sold out na. At syempre, hindi pwedeng hindi tayo magpuputrip. Kaya nagtira ko ng ilang piraso para matimusan kung talagang mainam. Syempre, hindi pwedeng walang chili garlic. Isa yan sa pares ng siomay. Kahit wala ng kalamansi at toyo, palag-palag na ito. Siya, unang subo. Ay pagkakainit. Ngayon alam ko na. Kaya pala laging sold out. Ay masarap pala talaga. Ay siya. Hanggang dito na lang ang ating video. Subscribe ka na kung bago ka pa lang dito. Alright. God bless mga kabayan. Alam kong malayo pa tayo sa pangarap natin. Kaya kunting sipag pa. Bye bye. God bless sa atin lahat.